Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo na yung Jellyfish TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang ating pagnilayan-nilayan guys. Ito yung popular sa Bible, sa Old Testament, na ang kwento ni Moises. So, lahat tayo, di ba? Alam na natin yan. At marami ang mga nakapanood dyan, kahit yung mga lumang video. So, tuloy lang natin yung kwento. So, nung itong si Moises, di ba, nakapatay siya ng isang Egyptian, tapos pinaalis siya sa Egypt at siya'y siya'y lumayo, di ba, dahil sa pagtatanggol ng sa kanyang kababayang Hebreo. So, dahil dyan, mga 40 years din siyang nawala sa Egypt. Pero hindi niya pala alam na may papagawa ang Diyos sa kanya. 'Di ba? Sa tagal ng panahon, umalis na siya, 'di ba? Nakalimutan na siya ng mga tao at ngayon may pinapagawa ang Diyos. So, habang siya nagpapastol, may nakita sa parang nag-aapoy, 'di ba? Na alam naman natin sa istorya, 'di ba? Isang halaman na nag-aapoy pero hindi to natutunaw pero nasusunog siya. Kaya nakakapagtaka, di ba? Kaya nung lumapit siya doon sa umapoy, at ang sabi ng Exodus chapter 3 verse 5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa, tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Guys, napakalino, di ba? Nung napanood natin yan, talagang banal yung lugar na yun. Pero kung titignan natin, parang ordinaryong halaman lang. Nasa bundok lang. Siyempre, nung panahon na yun, di ba guys, wala pang develop, hindi pa develop yung mundo. Malamang marami pang damo yan, mga kalat, di ba? At kung ano-ano pa. Di ba? Pero, dahil nga nandun yung Diyos, ibig sabihin guys, kahit ordinary siya, yung lugar na yon, pero ang presensya ng Diyos nandun, kaya naging banal. Kahit na tingin ng tao, ordinary lang talaga. Di ba? So, makita mo na wala naman talagang kakaiba doon. So, ganun din sa buhay natin. Marami sa atin, lalo na pag dumaranas tayo ng matinding problema, mabibigat na problema sa buhay, problema sa financial, problema sa relasyon sa pamilya, sa asawa, di ba? Sa kalusugan, minsan umiiyak ka na. Akala mo, iniwan ka na ng Diyos. Kaya, di ba, marami nagtatanong, may Diyos ba? Minsan ganun, di ba? Parang sinisisi natin ng Diyos. Dahil sa tindi ng nararanasan mo, akala mo, binabayaan ka ng Lord. Akala mo, natutulog na si Lord. Hindi na nakikita ang iyong nararamdaman o mabigat na problema. So, yung tingin ba natin sa presensya ng Diyos ay katulad lang ng mga pilgrimage, di ba? Yung iba, nagpupunta ng Holy Land. Ako, pangarap ko yan, guys. Sa Vatican. At kung saan pang mga historical place dito sa mundo, lalo na bandang Israel, di ba? At nagiging present lang ba ang Diyos pag nasa simbahan tayo? Doon lang tayo nagbanal-banalan, di ba? So, maraming guilty sa atin, guys. Lahat tayo niyan, guilty. At paglabas, yun na. Di ba? Paglabas natin, ginagawa na natin ang gusto natin. Nagiging marites na tayo, nagiging judgmental na tayo, at yung ano-ano pa mga masasamang nagagawa natin. Na which is akala natin wala ang Diyos. Pero ang totoo niyan, kahit saan, di ba? Kahit anong ginagawa natin, masama man yan o mabuti, alam ng Diyos at wala tayong may tatago. Kaya lahat tayo dyan guilty kapag nakakagawa tayo ng masama. Kaya nga, di ba, ang ating Panginoong Yesus bumaba dito sa lupa, di ba? Diyos na siya, guys, pero bumaba pa siya sa lupa. Pero para iparamdam sa atin kung gaano niya tayo kamahal, kasama natin siya, naging tao siya, inalam yung damdamin ng tao, inalam yung sitwasyon ng tao, diba? Inalam yung kahinahan ng tao, inalam yung naging kasamaan ng tao.
at ng kabutihan. Kaya kung ano man nararanasan mo ngayon, mabigat man yan guys, lalo na kung mabigat na, isipin mo na ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Manampalataya ka lang, kumapit ka lang. Guys, lagi na sinasabi ko, huwag ka sa patalim kakapit every time na matindi na, bumibigay ka na, pinanginahan ka na ng loob, nawawalan ka ng pag-asa, kumapit ka sa panalangin. Isipin mo lagi na nandyan na si Lord. Diba? Nandun sa Israel, nandun sa Holy Land, sa Vatican, nasa simbahan, kahit saan. Pero pinaka-importante nandyan sa tabi mo. Lahat tayo guys, hindi tayo pinababayaan ni Lord. Minsan tayo lang ang gumagawa ng mga nagiging problema natin, kaya minsan talagang iniisip natin na pinabayaan tayo ni Lord. Pero hindi totoo yun. Alam ni Lord kung ano ang karamdaman natin. Alam ni Lord kung ano iniisip mo. Alam ni Lord kung ano ang problema mo ngayon. Kaya po ang ating ipagdasal na sana yung nakakagawa tayo ng mabuti, diba? Majority ng ating nagagawa dahil wala namang perfectong tao guys. Pero kailangan mas marami tayong nagagawa. At least 99%, yung 1% lang ang masama. Ayun ang hingin natin dahil alam naman natin bilang isang tao, diba? May mga kainahan tayo. Pero hindi naman yung dahilan para gumawa tayo ng masama. Dapat nga yun ang gawin natin para gumawa ng mabuti. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhana ang karamdaman, problema sa pamilya, sa relasyon sa pamilya, at problema rin sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala, lalo na kung ikay magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Ano mang kabigat ang iyong nararamdaman ngayon o dinaranas ngayon, manampalataya ka lang sa Kanya. Ano man ang iyong kahilingan sa Kanyang pangalan, nakalagay naman yan sa Bible guys, ay pagkakaloob niya sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ngayon ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhana po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano pa mga karamdamang bumabalot sa katawan ng kapatid namin nanonood sa aking vlog, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po ng mahigpit. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Haplusin niyo po ang kanyang katawan. Alam naman namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Tulungan niyo po kami sa aming mga karamdaman. Ganun din po sa pamilyang nagkawatak-watak o nasisira na dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa pagkaaway-away, Lord. Hilumin niyo po ng kanilang mga puso, kanilang mga sugat na nagkasakitan at magpapatawaran sa isa't isa. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, iniisip pa, Lord, hinahanap pa kung saan hahanapin. Ganoon din sa pambili ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami, lalo sa aming kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matabis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.